Lipas ang ilang sandali ay makikita natin na naglalakad itong si Lucia patungo sa silid ng kanyang tatay. Mabilis na din itong binuksan ang pinto at naroon ang kawawang hari na panay pa rin ang pag-ubo nito. Samantala lumapit naman itong tungaw sa kanyang tatay at nakangiti itong nagtanong kung nasa maayos na daw ba ang pakiramdam nito. Ngunit nagalit ang hari at tinawag niyang Hipokrito ang prinsipe na halatang galit ito kay tungaw. Hindi naman pinansin ni Lucia nagsinabi ng hari, bagkus ay naging kakaiba ang pagmumuko nito at nagsabi na kailangan na daw ng bagong hari at sa ngalan daw ng kanyang tatay ay itinatalaga niya na siya ang susunod. Pilit naman na tumayo ang kawawang matanda at umuubo na nagtanong kung nasaan daw si Green, kailangan niya daw itong makita. Seryoso naman na nagsabi si Lucia na si Green daw ay kumalas na. Muling umubo ang matanda at nagsabi na inutusan niya na silang dalawa ay lumayo sa lungsod. Ngunit tila hindi ito pinapansin ni Lucia ang sinabi ng hari at madilim na ang pagmumuko nito na nagsabi na kung balak daw ba ng hari na si Lucy ang kumuha ng tono. Habang hinawakan nito ang unan ay muli itong nagsabi na hindi niya daw ito dapat gawin. Kaagad na nitong nilagay ang unan sa pagmumuko ng kanyang tatay at naging demonyo na ang pagmumuko ni Lucia na galit na nagsabi, na huwag daw siyang sisihin ng hari sa kanyang ginagawa ngayon kung kaagad lang daw nitong binigay ang trono ay hindi na sana aabot sa ganito. Habang namumula ang mga mata nito ay nagsabi ito na siya na daw ang bagong hari ngayon. Maya-maya pa ay tuluyan ang natapos ang kwento ng hari at binawian na ito ng hininga, subalit malakas lang na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Ang kwento ay napupunta sa dalawang naglambingan na si Mina at Louis Feng. Masaya na nagtanong si Louis Feng kay Mina na mas komportable daw ba ang higaan na ito kumpara sa higaan sa barko, tama daw ba? Namumula naman na sumang-ayon si Mina kay Louis Feng. Muli itong nagtanong sa ating bida kung hindi pa daw ba ito babangon at baka marami pa daw itong gagawin. Ngunit kaagad nilapit ni Louis Feng ang kanyang pagmumuka sa mukha ni Mina na nagsabi na marami na daw silang mga manggagawa at pera sa ngayon, kaya wala na daw dapat pang abalahin at ang mahalaga daw ngayon ay hindi na natapos ang lampungan ng dalawa dahil pasiga na binuksan ni Annie ang pinto at nagsabi na may malaga daw na impormasyon galing ng capital city. Dahil sa nakita ni Annie ay naging awkward ang paligid at halatang nahihiya itong si Mina, pero si Annie ay naging bato na ang buo nitong katawan sa kanyang nasaksihan. Mabilis naman na nalipat ang eksena sa sala ng kastilyo, pinaliwanag ni Annie na ang nag-escort kay Princess Lucy patungo sa capital city ay may matibay na impormasyon. Ang impormasyon na ito ay patungkol sa capital city na kanilang ipinadala patungo dito. Binasa naman ni Louis Feng ang sulat at nakasaad dito ay ang buong capital city ay nasakop na ng unang prinsipe, ngunit ang pangalawang prinsipe naman ay umalis ito sa capital city. Seryoso naman na nagsalita si Annie na ang pagdala ng sulat ng kalapati patungo dito ay umaabot sa isang araw, kaya siguro ay ilang araw na din itong naumpisahan na nasakop ng prinsipe ang capital city. Samantala biglang naging seryoso si Louis Feng at sinabihan niya si Annie na makinig daw ito ng maigi sa kanya, mag-recruit daw ito ng 1,000 na tao para sa puwersa sa lupa, at ang 500 na tao naman para sa navy. Maghanda ito ng mga goods at para naman sa kanilang puwersa sa lupa ay ilabas nito ang number 2 na equipment, na kaagad din naman sinang-ayunan ni Annie ang pahayag ni Louis Feng. Samantala nagtanong naman si Mina kay Louis Feng kung magkakaroon na daw ba ng digmaan. Seryoso naman ang sabi si Louis Feng na ang ika-4 at ikalawang prinsipe ay umalis na sa kapital at bumalik sa kani-kanilang mga teritoryo. Kaya ang mangyayari dito para matalo ang unang prinsipe ay magpapalawak ang mga ito ng kani-kanilang mga teritoryo, at ang lungsod ng Xiang City ay medyo maunlad at kilala na ito sa ngayon kaya malamang ay sasakupon sila ng mga ito. Kaya ang tangi nilang gagawin muna sa ngayon ay paghandaan ang paparating na pagsakop sa kanilang lungsod. Nagsabi naman si Annie na kailangan na nilang papuntahin ang hukbo ng Black Irish para makatulong sa kanila. Ngunit pinigilan ito ni Louis Feng dahil ang laban pa lang naman ng dalawang prinsipe ay palawakan ng teritoryo. Kaya kumalma muna sila at huwag na muna silang mag-alala para dito. Nalungkot naman na sumang-ayon si Annie, ngunit nag-alala ito sa kalagayan ng prinsesa na si Lucy. Sa narinig na pag-aalala ni Annie ay nagtanong si Louis Feng kung naging maganda daw ba ang relasyon nila ng prinsesa kaya nag-aalala ito ng ganyan. Nakangiti naman na sinabi ni Mina na kaya nag-aalala itong si Annie dahil isa ito sa mahilig na magbasa sa mga nobela na isinulat ni Princess Lucy.
Sa narinig ni Annie ay sumugod ito patungo kay Mina na may namumula na pagmumuka. Sumigaw ito na bakit daw nito pinagsasabi sa iba ang patungkol dito. Kaya kalmutin niya daw ito. Nakatawa naman na nanghingi ng tawad si Mina kay Annie. Si Louis Feng naman ay muling nagsabi na ang lungsod ng capital city ay hindi naligtas ngayon, kaya nasa panganib si Princess Lucy ngayon. Inutusan niya si Annie na magpadala ito ng mga tao para sumama sa pagbalik ni Darlene sa capital city, na kaagad din naman sinang-ayunan ni Annie. Ilang mga sandali pa ay nagsabi si Nicole na naririto daw si Miss Darlene na kaagad naman pinapasok. Ito ni Louis Feng. Pagkapasok ni Darlene ay kaagad itong nagtanong kay Louis Feng kung ano daw ang nais nitong negosyo na kanilang pag-uusapan. Nagtanong naman si Louis Feng kay Darlene kung may isip pa daw ba nito ang negosyo kung mababasa niya ang nilalaman na impormasyon na galing sa capital city na kanyang hawak, kasabay nito ay iniabot na ni Louis Feng ang sulat kay Darlene. Nang makita ni Darlene ang nakasaad ay nag-aalala ito at nabanggit nito na isang ipokrito daw talaga ang prinsipe na iyon. Tumayo naman si Louis Feng at nagsabi kay Darlene na nangako siya na ililigtas nila si Catherine, at ayaw niya na baliin ang kanyang pangako. Alam niya na pati si Lucy ay kaibigan niya ito, kaya nais niya din na iligtas din ito. Pero may kaunting kahilingan lang siya dahil maghihintay muna sila ng mga ilang araw bago sila kumilos, sapagkat mayroon siyang hinihintay na espesyal na tutulong para sa pag-rescue. Nagtanong naman si Darlene kung anong klaseng mga tao daw na ang hinahanap nito na akma sa plano nito sa pag-rescue. Maraming mga tao na ang kanilang mga nakilala nitong mga tao kaya pwede itong maghanap sa nararapat. Naging seryoso naman si Louis Feng at nagsabi kay Darlene na mayroon na siyang napipisil na kandidato para dito, at hindi rin tatagal ay darating na sila. Samantala ang kwento ay napunta naman kila Mira at isang mulawin din na maganda ang pagmumuka at pinapakilala ito na si Leah. Ito ang kapatid ni Frey at nasa himpapawid ito na halatang seryoso dahil sa dating ng kanyang pagmumukha. Napansin nito na nakatingin sa kanya si Mira kaya nagtanong ito kung mayroon daw ba itong sasabihin. Mabilis naman na nagtanong si Mira, paano naman kung hindi sumama sa kanila si Frey? Seryoso naman si Leah na sumagot na imposibleng hindi ito sasama dahil kapatid niya ito at tinitiyak niya na hindi nito gagawin iyon. Dahil sa sagot ni Leila ay tila nag-aalala si Mira kay Frey at nagsabi sa kanyang isipan na sana ay huwag siyang sisihin ni Frey dahil hindi niya nakaya na pigilan ang big sister nito. Mabilis din naman nakarating sina Mira at Leia sa lungsod ng Xiang City. Habang naglalakad sila ay nagtanong ito kung bakit daw tila maraming mga orc ang nasa lungsod na ito. Sumagot naman si Mira na ganoon din ang kanyang naging reaksyon nung una siyang nakapunta dito sa lungsod. Ayon sa kanyang nalaman ay pantay daw ang status ng mga orc at ng mga tao dito sa Xiang City. Kaya masaya na naninirahan ang mga orc sa lungsod ng Xiang City na ito. Sa narinig ni Leia ay tila wala itong nasabi pa. Ngunit nagsalita muli si Mira na si Frey daw ay nasa school ito ngayon, pupuntahan daw ba nila ito? Sumagot naman si Leia na huwag daw nilang abalahin muna sa pag-aaral si Frey. Dahil sa sinabi ni Leia ay muling nagsalita si Mira na puntahan na muna daw nila ang Castellian na si Louis Feng, dahil dito nakatira si Frey. Mabilis naman na sumagot si Leia na kailangan pa daw niyang malaman ang tunay na pagkatao ng Louis Feng na ito. Pero kailangan lang daw nila husgahan ang tao sa panlabas at huwag ang puso nito dahil sa kanyang nakikita sa lungsod ay tila hindi masamang tao ang Louis Feng na ito. Kaya ang kailangan daw muna nilang gawin ay alamin muna ang kabuuhan ng lungsod na ito. Maya-maya pa ay nalakad na sila sa lungsod, nagtanong na sila sa mga tao kung kilala daw ba nila si Louis Feng. Masaya naman na sumagot ang babae na oo naman daw kilala niya ito. Nag-imagine pa ang babae dahil napakagwapo daw ng kanilang Castellian Louis Feng, at ang kanyang hinala ay isa itong prinsipe sa isang kaharian. Makikita natin ang pagmumukha ni Louis Feng na tila isang K-pop ang datingan na makapal ang make-up. Subalit sa kinikilos ng babae ay tila naiirita si Leia sa pinaggagawa nito, kaya inutusan niya si Mira na maghanap daw sila ng ibang tao na pwedeng pagtanungan. Sa pangalawa naman ay isang orc ang kanilang napagtanungan at masaya din ito dahil idolo daw nito ang ating bida. Dahil sa dito ay hindi naman muli nagustuhan ng Leia ang sagot ng nilalang kaya sa sunod na tao naman muli sila magtanong. Isang matanda naman ang napagtanungan ng dalawa. Positibong nagsabi si Lolo na halos ilang daan na mga lungsod ang kanyang napuntahan at ito ang first time na nakakilala siya ng ganitong Castellian na.
Hindi na pinatapos ni Mira ang sasabihin ng matanda at nagpaalam na din muli sila dito at nagpasalamat. Dahil sa mga positibong reaksyon ng mga tao ay labis ang galit ni Leia at sinuntok nito ang pader dahilan ay nag-crack ito sa lakas ng suntok. Galit pa itong nagsabi na ano daw ba AV mayroon at kung bakit daw halos lahat ng tao ay mahal nila itong si Louis Feng. Nakita naman natin na tulala lang si Mira habang pinagmamasdan nito ang kanyang pinuno na kakaiba ang kinikilos. Kaya tinanong niya ito kung magpapatuloy pa daw ba sila. Seryoso naman na nagsabi si Leia na oo, dahil hindi niya talaga matanggap na mayroon isang perpektong Castellian sa mundong ito. Dahil sa mga pahayag ni Leia ay kasabay naman ang pagbahing ni Louis Feng, nagtanong naman si Mina kung ano daw nangyari sa kanyang master. Sumagot naman si Louis Feng na maayos lang daw siya, pero sa kanyang isipan ay kung sino naman daw kaya ang mga nilalang na pinag-uusapan siya. Bumalik naman ang kwento kina Mira at Leia, habang naglalakad sila sa kalye, ay may naamoy na mabango si Leia sa di kalayuan. Kaagad din naman nila itong nakita ang isang babae na nag-aalok ng bagong luto na pizza sa harapan ng kanilang tindahan. Dahil sa kuryosidad ay lumapit si Leia at nagtanong ito kung ano daw ang mabangong amoy na iyon. Masaya naman ang babae na nagsabi na pizza daw ito daw ang bagong flavor na inilabas ng kanilang Lord Louis Feng. Tinanong nito sina Leia kung hindi daw na sila taga dito sa Ziyang City. Dagdag pa nito na kung nais daw ba nilang subukan ito. Hindi naman nag-atubili si Leia at kaagad na din itong kumuha ng isang slice at nagpasalamat ito sa babae. Ilang sandali pa ay mabilis na nitong kinain ang nasabing pizza. Maya-maya pa ay kumikinang na si Leia at nagulantang ito sa sobrang sarap ng lasa ng pizza na kanyang nakain, kaya napasabi pa ito sa kanyang isipan na kung paano daw naging ganito kasarap ang pagkain na ito. Samantala nakangiti naman ang nagtinda kung nagustuhan daw ba nila ang lasa ng pizza. Kaya pinayuhan niya sila na mayroon pa daw available sa kanilang tindahan. Kaagad naman pumasok sa loob si Leia na walang pag-aalinlangan at inutusan niya si Mira na bayaran daw nito ang bill. Pilit naman na sumang-ayon si Mira sa pahayag ng kanyang pinuno. Ngunit sa kanyang isipan ay nagsabi ito na tila pamilyar daw sa kanya ang ganitong pangyayari. Tila daw ang dalawang magkapatid na ito ay nahuhumaling na sa lungsod, kaya ngayon ay tila nababahala na siya kinabukasan ng mga mulawin. Makalipas ang ilang mga oras ay lumabas ng masaya si Leia sa pizzeria, habang hawak nito ang busog na tiyan ay nagsabi ito kay Mira na bukod sa mura daw ang pagkain napakasarap pa daw nito. Ngunit ang reaksyon si Mira ay naging kakaiba dahil halos maubos ang kanyang pera sa pagkain nila sa nasabing pizzeria. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay napatingin si Leia sa dalawa nag-date na orc at tao. Nasabi nito sa kanyang isipan na tila napakasaya daw ng mga orc dito sa lungsod, at napapansin niya na halos karamihan dito sa lungsod ay mahal nila ang Castellian. Bukod pa dyan ang tunay talaga nilang pakay ay makausap ang Castellian na ito. Ilang sandali pa ay tinawag nito si Mira, nagtaka naman na nagsabi si Mira na kung nais pa daw ba ng kanyang pinuno na kumain ng ibang pagkain. Lumingon naman si Leia at nagtanong kung maayos daw ba ang pagtrato nila sa kanyang kapatid ni Frey. Nagtataka naman na sumagot si Mira na oo daw maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Hindi naman nagsalita pa si Leia at tumalikod na ito. Ngunit muling nagtanong si Mira kung ano ang kanilang gagawin kung talagang hindi sasama sa kanila si Frey. Seryoso naman na sumagot si Leia na huwag daw itong maging isang hangal dahil hindi daw ligtas si Frey kung wala ito sa kanilang tabi. Ilang sandali pa ay inutusan na niya si Mira na dalhin na daw siya nito kay Frey, na kaagad naman sinasangayunan ni Mira. Samantala napupunta ang eksena kay Frey na nagpapalim ito sa kanyang mga kaklase at masayang nagpapalim din ang mga kaklase nito sa kanya. Subalit habang naglalakad ito ay may isang tao ang tumawag sa kanyang pangalan. Kaagad naman itong lumingon sa taong tumawag sa kanya. Nakilala naman kaagad ni Frey at gulat na gulat itong tinawag ang kanyang kapatid. Samantala kaagad din naman masaya na pinalapit ni Leia ang gulat na si Frey. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay umatras ito at naging malungkot ang pagmumuko nito sa kanyang nakita. Maya-maya pa ay mabilis na itong tumakbo palayo imbis na lumapit sa kanyang kapatid, kaya nagsumigaw si Leia at galit na tinatawag ang papalayo nitong kapatid. Dahil sa nasaksihan ay nanlumos sa kalungkutan si Leia at hindi nito matanggap ang mga kaganapan ngayon. Nag-aalala naman na nagtanong si Mira sa kanyang big sister kung okay lang daw ba ito.
Hindi naman sinagot ni Leia bagkus ay galit itong nagsabi na ilang mga araw lang sila na hindi nagkasama ni Frey at hindi na ito sumusunod sa kanyang mga utos ngayon. Samantala ang kwento ay napupunta sa kastilyo ng Xiang City, sa loob nito ay pinapaliwanag ni Annie ang patungkol sa pag-recruit niya sa 1,000 na mga tao sa kanilang land force, at sa 500 na para naman sa Navy. Dagdag pa nito na may mga ibang Castellian ang nagpahayag na papasyal daw sila dito sa lungsod ng Xiang City. Sumang-ayon naman si Louis Feng at pag-usapan daw nila ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis na tumakbo si Frey patungo kay Louis Feng ay kaagad ito ng yamakap, dahil dito ay nagulat sina Louis Feng at Annie sa ikanikilos ni Frey. Nagtanong naman si Louis Feng kay Frey kung ano daw ba nangyari. Umiiyak naman na sumagot si Frey na hindi na pinatapos pa ang pagsisilita ng bata dahil biglang sinira ni Leia ang bintana ng kastilyo ay sumigaw kay Frey kung bakit daw ito lumalayo sa kanya. Dahil sa galit nito ay kaagad itong mabilis na sumugod kay Louis Feng gamit ang kanyang sandata. Nakita naman ni Mina at Elisa ang mabilis na pag-atake ni Leia kaya sabay itong nagbigay ng babala sa ating bida. Si Louis Feng naman ay nakatayo lang ito na tila huli na sa pagdepensa ang mabilis na atake ni Leia. Dahil dito ay kaagad naman hamarang si Mina dahilan para hadlangan nito ang agresibong si Leia. Sumigaw naman si Frey sa dalawa na tumigil, at naiiyak na sinabihan ang kanyang kapatid na huwag daw niya gawin ang mga ito. Maya-maya pa ay tumigil naman kaagad sila Mina at sabay-sabay silang tumingin kay Frey dahil tinawag niya itong kapatid. Ilang sandali pa ay naging kalmado na ang paligid at habang nakaupo si Louis Feng ay naghingi na tawad si Mira dahil sa pagiging agresibo ng kanyang big sister. Nalungkot lang daw ito at hindi napigil ang galit dahil sa ginawa na pagtakbo palayo ni Frey nang makita ang kanyang big sister. Kaagad naman pinalampas ni Louis Feng ang mga pangyayari dahil isa lang daw itong hindi pagkakaunawaan. Ilang sandali pa ay galit na nagsalita si Leia at sinabihan niya si Frey na matagal na daw itong nanatili sa lungsod ng ito. Masyadong mapanganib ang manatili dito kay kailangan na nitong sumama sa kanila pabalik dahil tanging sa stone pillar lang nakatira ang mga mulawin. Nakayuko naman na, nagsabi si Frey na kung si Lord Louis Feng daw ay, hindi naman naintindihan ni Leia ang sinabi ni Frey kaya nagtanong ito kung ano daw sinasabi nito. Dahil dito ay sumigaw ang bata at nagsabi na si Louis Feng daw ay nagprotekta din sa kanya. Nagalit naman ng gusto si Leia at ang lakas daw ng loob ni Frey na sumagot sa kanya ng ganito, kaya tinanong niya ito kung paano daw ito magprotekta sa kanya. Hindi naman natakot ang bata sa ipinakitang galit ng kanyang ate, kaya sumagot ito na tinutulungan daw siya ng kanyang Lord Louis Feng para mapatubo ang kanyang mga pakpak. Kasabay nito ay kaagad nitong pinakita ang maliit nitong mga bagong uusbong na mga pakpak sa kanyang likuran, sinabihan niya pa ang kanyang kapatid na pwede nitong hawakan kung hindi daw ito naniniwala. Sa narinig ni Leia ay mabilis ito nga tungo sa likuran ng bata kasabay sa paghawak ng pakpak at nagtataka kung paano daw nagawa ang ganito. Kaagad naman pinaliwanag ni Louis Feng kung paano na nangyari daw ang ganon, dahil sa pamamagitan ng masaganang pagkain at sa pagtulog ng sapat ng bata. Lumingon naman na may galit si Leia at nagtanong kay Louis Feng kung ganoon lang daw ba iyon kasimple. Tila sumang-ayon naman si Mira dahil alam naman daw ng kanyang big sister na hindi sila nakakakain ng sapat doon sa kanila. Samantala ngumiti naman si Louis Feng na nagsabi na sana wag na offense at nagtanong kay Leia kung ilan daw ang bilang ng mga mulawin sa kanilang pamilya. Naging seryoso naman na tumingin si Leia at patanong din na nagsabi kay Louis Feng kung bakit daw niya ito tinatanong. Nakangiti naman muli si Louis Feng ay nagpahayag na nais niyang gumawa ng deal sa kanya. Pagkaroon na sila ng kasunduan ay lahat ng mga mulawin ay tutulungan niya kahit gaano pa ito karami. Biglang napunta ang eksena sa isang karwahe na naglalakbay sa isang bulubundukin na lugar. Sa loob naman nito ay ang magkapatid na nag-uusap, sinabi ni Leia kung bakit daw handang magwaldas ng malaking halaga ang Louis Feng na ito para sa kanilang mga mulawin. Mahinahon naman na sumagot si Frey na ang sabi daw sa kanya ng kanyang Lord Louis Feng na ang mga bagay na lumilipad ay isang kayamanan. Napaisip naman si Leia na ito daw pala ang dahilan sapagkat ang mga mulawin ay nakalipad sa himpapawid at gagamitin siguro nito ang kanilang mga kasanayan. Muli namang nagsalita si Frey na ang Xiang City daw ay bagay sa kanilang mga mulawin dahil napakabuti at napakabait ng kanyang Lord Louis Feng sa kanila. Ngunit nagsalita naman si Leia kung may magagamit daw bang sasakyan ang Castellian patungo sa mataas na stone pillar para makuha nito ang mga mulawin.
Sumagot naman si Frey na magagawan daw ito ng paraan ng kanyang Lord Louis Feng. Ilang sandali pa ay napunta ang eksena sa Air Force Base ng Xi'an City. Nakita ni Leia ang mga bagay na naruroon kaya labis itong namangha. Pinagmayabang naman ni Frey na ang tawag daw sa mga bagay na ito ay mga air balloon. Pinaliwanag pa nito na kayang magdala ng bagay na ito ng mga iba't ibang bagay, at umaabot ang lipad nito sa 1,000 na metro ang taas. Kaagad naman masaya na nagsabi si Mira kay Leia na sa bagay na ito ay madali nilang madadala ang mga pagkain patungo sa Stone Pillar, at pwede din nilang isakay ang mga tao patungo sa lungsod. Naging malungkot naman na nagsalita si Frey na ang ulap daw ay hindi na pag-aari ng mga mulawin dahil sa mga air balloon na ito. Ngunit kaagad naman na pinalakas ang loob ni Frey at nagsabi si Leia na masyadong mabagal ang mga lipad ng mga balon na ito, huwag daw nitong ikumpara ang mga abilidad ng mga mulawin. Sa sinabi ni Leia ay bigla namang nagsabi si Louis Feng na ang mga mulawin ay hindi ito pwedeng magtagal sa ere. Lumingon naman sila sa presensya ng ating bida. Kaya muling nagsalita si Leia na alam niya na hindi libre ang kinain nilang tanghalian kanina. Kaya nagtanong ito kay Louis Feng kung ano ang kailangan nito sa kanila. Nakangiti naman na nagsabi si Louis Feng na pangarap niya na ang mga mulawin ay magtrabaho para sa kanya kung magkakaroon na ang mga ito ng mga pakpak. Dagdag pa nito na bibigyan naman niya ang mga ito ng mga sahod at pagkakalooban din niya ng mga bahay. Prangka naman na nagtanong si Leia kung nais daw ba nito na upahan sila. Nagsabi naman si Louis Feng na nais lang daw niya ang tulong ni Leia at bibigyan niya ito ng misyon para sa pagligtas ng buhay. Pinutol naman ni Boy kulot usapan dahil nakahanda na daw ang lahat sa air balloon, na kaagad naman sinang-ayunan ni Louis Feng. Pinahayag ni Louis Feng kina Leia ang laman ng mga air balloon na dadalhin sa kanilang Stone Pillar, mga pagkain, mga iba't ibang bagay, at asin. Ibibigay niya daw ito na walang kapalit. Sa mga narinig ng tatlo ay labis ng masaya sina Frey at Mira, nagkunwari naman nagalit si Leia at tinatanggap na nito ang kasunduan nila. Naging seryoso pa itong nagsabi kay Louis Feng na 100 muna na mulawin ang ipapadala niya sa lungsod at kung magiging maayos sila ay pag-usapan muli nila ang susunod. Masaya naman na sumang-ayon si Louis Feng at nirerespeto daw niya ang mga desisyon nito, at huwag daw itong mag-alala dahil ang lungsod ng Xi'an City ay hindi sila nito bibiguin. Dahil sa matagumpay na kasunduan ay masaya na yamakap si Frey sa sobrang tuwa nito. Ilang sandali pa ay inumpisahan ng sindihan ang apoy sa loob ng air balloon at sumakay na din sina Leia. Habang nakasakay ito ay nagsabi si Louis Feng na sana matutunan nito kung paano gamitin ang air balloon na ito sa kanilang pagbalik, dagdag pa nito na may importanteng nais siyang sabihin sa kanya at sa kanyang mga kasamahan nito kung makabalik ito. Sumang-ayon naman si Leia sa panukala ni Louis Feng. Maya-maya pa ay nagbigay na ng hudyat si Boy kulot para umalis na ang mga air balloon. Ilang sandali pa ay sabay-sabay ng lumutang sa ere ang mga air balloon kasabay ng mga mulawin. Samantala biglang naging seryoso si Louis Feng at inutusan niya si Annie na panatilihin na ang kanilang focus ngayon ay ang impormasyon patungkol sa Capital City. Kailangan nilang magkaroon ng contact kina Lucy at Catherine at panatilihin ito kausapin ng kanilang mga tao doon. Dagdag pa nito na nag-aalala siya na baka kung may anong mangyari doon sa kanilang dalawa. Sumagot naman si Annie na sasabihin niya ang kanilang mga tao doon na bigyan ng atensyon ang kaligtasan nina Lucy at Catherine. Ang eksena ay napupunta sa Capital City sa loob ng blacksmith. Dito ay nag-aalala si Lucy na nagsabi sa kanyang kausap na kung bakit daw nakasarado ang buong lungsod. Dagdag pa nito na kung bakit nakakalat ang kanyang mga larawan sa buong lungsod at nais siyang hulihin ng mga gwardya. Nagtanong pa ito kung ano na daw kaya nangyari sa kanyang tatay. Malungkot naman na pinagmamasdan ng kanyang kausap ang malungkot na si Lucy. Ang nilalang na ito ay si Yuffie na galing sa mga lahi ng mga duwende. Nagtanong muli si Lucy kung ano daw ba nangyari matapos niyang umalis sa lungsod. Nagsalita naman si Yuffie na huwag na daw itong mag-aalala dahil sinisigurado niya na may dalang balita si Joan sa pagbalik nito. Pinasalamatan naman ni Lucy ang kanyang kaibigan na si Yuffie dahil sa pagpapatira nito sa kanila dito sa kanilang bahay. Muli namang nagsabi si Yuffie na huwag na daw itong alalahanin ng kanyang highness, dahil ang mga magkakaibigan ay nagtutulungan. Ngunit naging malungkot pa rin si Lucy dahil sa kalagayan ng kanyang tatay, kaya naging malungkot na din si Yuffie dahil sa nakikita niyang malungkot na si Lucy.
Para maibsan ang kalungkutan ni Lucy ay masayang nagsabi si Yaffy na mayroon daw siyang ipapakita dito. Kaagad naman nagtanong si Lucy kung ano daw ba iyon. Mabilis naman na tinanggal ni Yaffy ang takip sa nasabing bagay. Pinagmalaki nito ang kanyang imbensyon na tila isang pakpak ng paniki na may dalawang rocket sa gitna nito. Namangha naman na nagtanong si Lucy kung ano daw ba ang bagay na iyan. Mabilis din naman isinuot ni Yaffy ang kanyang imbensyon at masaya na pinaliwanag na ang tawag daw sa bagay na ito ay Powerpuff Freak, kaya daw ng bagay na ito na magkaroon ng pagkakataon na makalipad ang isang tao habang suot ito. Sa narinig ni Lucy ay labis itong namangha sa mga kakayahan ng bagay na iyan. Subalit bigla naman binawi ni Yaffy ang excitement ni Lucy dahil teorya niya palang daw iyon sabay kamot sa kanyang ulo. Bigla na din itong naging masaya dahil balang araw daw ay gagawa siya ng isang aircraft na pwedeng lumipad patungo sa Oli Empire. Masaya naman na binigyan ng pagsuporta ni Lucy ang nangangarap nitong kaibigan. Samantala biglang may isang kalbo na duwende ang biglang dumating at kinutya niya sa Yaffy, na sa taglay daw nitong kakayahan sa pa-craft ng bagay ay kahit 100 taon pa ang lumipas ay hindi ito makakagawa ng isang aircraft. Ang nilalang na ito ay si Lee na siyang tatay din ni Yaffy. Sa sinabi ni Lee ay nagalit si Yaffy dahil ang kanyang aircraft at mayroon ng improvement, at balang araw ang at magtatagumpay din siya. Hindi naman pinansin ng kanyang tatay ang galit na si Yaffy dahil masaya itong iniabot ang isang tasa ng kape kay Lucy. Ilang sandali pa ay muli nitong inaasar si Yaffy na sa susunod daw ay huwag na daw itong muling aakyat sa bubungan para subukan ang mga gawa nito, dahil nag-aalala pati ang kanyang Auntie Ruth sa naging pinsala nito. Napikan naman si Yaffy at inis itong nagsabi sa kanyang tatay na talagang hindi niya na daw ito gagawin pa. Si Lucy naman ay naging malungkot muli ito dahil sa nakikita niyang naglambingan na mag-ama. Nagsabi pa ito na sana maging maayos na ang kalagayan ng kanyang tatay sa gamot na ipinadala sa kanya ni Louis Fang. Samantala biglang dumating si Jones sa may pintuan at malungkot ito na nakatingin kay Lucy. Nakita naman ni Lucy ang pagdating ni Jones, kaya tumayo itong nag-aalala at nagtanong kung ano na daw balita patungkol sa kanyang tatay. Madilim naman ang mukha ni Jones at sinabi kay Lucy na wala na daw ang hari, patay na daw ito. Sa narinig ni Lucy ay nanlaki ang mata nito sa sobrang gulat at hindi ito makagalaw sa kalungkutan nitong nadarama. Hindi ito makapaniwala kung paano daw ito nangyari. Pinaliwanag naman ni Jones na ang unang prinsipe daw ang may gawa sa pagpatay sa hari ayon sa isang kawal nito. At ang ikalawang prinsipe naman ay umalis na din sa capital city dahil nasakop na ng unang prinsipe ang buong lungsod. Sa narinig ni Lucy ay tuluyan ng umagos ang luha nito at nagsabi kung mahalaga daw ba ang trono na yan kesa sa pamilya. Kaagad naman dinamayan ni Jones ang kalungkutan ng prinsesa at pinayuhan niya ito na kailangan na nilang lumisan sa lungsod na ito dahil pinaghahanap na din siya ng mga kawal ng unang prinsipe. Naging seryoso bigla ang kanina malungkot na si Lucy at inutusan niya si Jones na magtungo sila sa Ziyang City. Kaagad naman nag-alala si Jones kung bakit sa Ziyang City. Maangas naman na nagsabi si Lucy na wala na siyang ibang pagkakatiwalaan kundi si Louis Fang dahil pinagkakatiwalaan din ito ng kanyang mga kaibigan. At sana ay matulungan sila nito. Sumang-ayon naman si Jones sa nais ni Lucy, at patungkol naman daw kay Catherine ay mayroon siyang nabalitaan sa paglalakad niya sa kalye. Nag-aalala naman na nagtanong si Lucy kung ano daw ang nangyari kay Catherine. Hanggang dito na muna mga tungaw, salamat sa panunood.